A day of my life as katulong diri sa Saudi. For today's video mga auntie, diri na po ta magwiri-wiri. Ay nakalimutan ko magtagalog pala ako. Hello everyone. Ay char naka-English pala. Paano ba naman kasi ito? Kumusta ang lahat? Umpisahan natin ang ating umaga na kay ganda. Kembot-kembot lang. Dahil nga tapos na tayo maglinis sa loob ng bahay ng ating amo, maglinis naman tayo dito sa ating bagong kwarto. Maraming salamat sa aming mahal na amo dahil finally sa tagal ba namin dito, ngayon lang kami binilhan ng bagong higaan. O diba? Power! Kung naglilinis nga tayo sa bahay ng ating amo, dapat kailangan din nating maglinis sa sarili nating mga kwarto. Dahil masarap kayang tingnan sa mata kung malinis ang ating kwarto, kaya linis-linis din pag may time. Pag ako nga pala ang maglilinis ay inuuna ko talaga muna ang salamin. At syempre dahil kulang tayo sa height, kailangan natin na extension height. Ito palang mga cabinet namin ay hindi naman bago. Pero dahil maganda pa naman, kaya dinala pa rin namin ito dito. Wala naman kasi sa bago at luma yung mga gamit. Basta marunong ka lang maglinis, maganda pa rin siya tingnan. Nangapit bahay pala dyan ang aking kasama. Dahil sabi niya sa wakas naglinis din daw ako. Sabi ko lagi naman po. Kinuha ko kasi ang vacuum sa kwarto niya dahil siya nagpupuna. Sabi ko ako muna ang magba-vacuum. Pagsabait ba naman ni kabayan, pati pinto namin at saka bintana, pinunasan na rin niya. O, san ka pa? Salamat kabayan. Siyempre, pinunasan ko ng bonggang-bongga yung aking patungan ng mga abubot dyan. Dahil nga, na-shoot na natin lahat sa ating cargo noon, ang ating mga gamit, kaya iilan na lang talaga ang ating mga kagamitan. Kaya ikinalat-kalat ko na lang dyan sa cabinet na yan para man makita na puno. O diba, pangit naman din kasi pag empty siya. Ay nako, basta okay lang yan kahit ano pa yan, basta lang malinis lang talaga. Maganda na talaga sa pamata tingnan. Nakakatuwa lang talaga kasi dito sa amo namin. Dahil kahit ano pang busy namin sa trabaho, talagang naisisingit talaga namin ang paglilinis sa aming mga kwarto. Ito guys, kayamanan ko yan guys. Yan oh. Hindi ko yan tatanggalin sa karton guys kasi binili ko man pati ang karton guys. So hindi ko itapon guys. Mga very expensive yan guys. Kung alam niyo lang. Sabi pa niya oh, air cold na. So pag isuot mo to, malamig yung hangin. Grabe, baliktad. Baliktad ng mundo. Pati ito guys, yan, binili ko dito yung mag 1 year na ako ngayon, magtatlong taon na ako, binili ko pati karton, so hindi ko tinapon ang karton. Ito yung ginagamit ko guys pag takbo-takbo, pag habol kaya mo, para hindi maiwan yung paa ko. O diba? Kahit sa mga bagay na yan, kailangan talaga natin maging masinop. Siyempre ba naman, binili nga naman kasama ang karton, di huwag itapon. Alam nyo guys, papunta ko dito, walang-wala talaga akong gamit. Pero salamat sa Tabi, dahil sa Tabi nakakabili ako ng mga original shoes. Pero sa totoo lang guys, yung isa lang talaga ang original doon. Tapos yung pink na yun, murahin lang naman yun. Yun lang yung aking ginagamit. Kapag sinasama ako ni amo at magtutulak lang naman ng wheelchair, syempre yung mumurahin lang. Minsan kasi nakaka-awkward naman gumala sa mall, nagtutulak ng amo tapos nakachinelas lang ng pangkatulong o diba. Minsan din naman kasi guys, kailangan din nating i-reward ang ating sarili. Kaya ayun, napabili ako at napa-order nga ako, ay hindi ko pala yung binili. Napautang pala ako. Haha. Alam niyo ba guys, mas maganda na rin dito kasi kung wala kang pang cash, pwede ka namang magtabi. Yun bang 4 months to pay o diba malaking saves yun sa ating mga wallet. Yung gusto mo ng isang bagay na hindi mo kayang bilhin pero pwede mo namang utangin, kuhang-kuha mo talaga yan agad, kabayan. At syempre, naglilinis na nga lang din tayo. Lubos-lubosin na natin. At hinila ko na naman dyan ang aking extension height kasi kailangan ko siyang patungan ng aking vacuum. Sa sobrang alikabok ba naman dito, yung bintana na yan, napupuno talaga yan ng alikabok. Kaya linis-linis lang talaga pag may time. Sa sobrang tangkad ko nga naman, ipumatong na naman ako dyan sa lamesa. Kailangan talaga nating gumawa ng paraan para maglinis. Naalala ko talaga yung nanay ng amo namin dati, na lahat ng mga matatangkad na mga bagay ay inaakyatan ko, kaya ang tawag niya sa akin para daw akong si hangin. Kasi pag maglilinis ako guys, kailangan lahat-lahat na yan. Kududukutin ko talaga yan ang kasulok-sulukan. Maglinis na lang man din naman, ayusin na. Siyempre, bagong kwarto nga kaya ang sarap kaya matulog at maglinis sa bagong kwarto. Kahit pansamantala lang tayo dito, thankful pa rin tayo dahil naglaan si amo ng mga kwarto para sa mga katulong. Alam niyo ba guys na marami din mga katulong na walang mga sariling kwarto? Yung iba nga, doon na lang natutulog sa ilalim ng hagdanan. Yung iba naman, nasa sala lang talaga sila natutulog kasi wala talaga silang kwarto. Kaya swerte pa rin kami dito kahit na
kuripot yung nagiging amo namin. At least, hindi naman kami sinasaktan. At syempre, tuloy yung aming sahod buwan-buwan. Hindi man kami free sa mga personal needs at saka sa wifi, okay na rin yun. Kaysa naman sa Pilipinas, wala naman tayo mapagkukunan ng ating hanap buhay. Alam nyo guys, mas pipiliin ko na lang talaga ganitong trabaho kaysa naman yung walang-wala ka na talaga mapagkunan. Yun bang mamamayat ka na lang sa sobrang stress mo dahil wala kang pambiling bigas kinabukasan. At least dito, kahit malayo ako sa pamilya ko, na ibibigay ko naman sa kanila yung mga pangangailangan ng mga anak ko. Kaya sana mapanood nila ang video na ito, na kahit mag-isa lang ako dito, kahit malayo ako sa kanila sa mahabang panahon, titiisin ko kasi ito lang naman kasi ang trabaho na maibibigay ko para naman magkaroon ako ng kita para sa kinabukasan ng mga pamilya ko. At sana maintindihan nila balang araw kung bakit lumaki sila na wala ako sa tabi nila. Alam nyo ba guys, na bago ako umalis, papuntang abroad na, 3 years old na yung panganay ko at yung aking bunso naman ay 1-year-old at saka 3 months. So, sobrang sakit sa pakiramdam na iwanan mo ang iyong mga anak para magtrabaho sa malayo. Pero dahil nga sa kahirapan, tiniis ko yun. Kahit na nung una, panay ang iyak ko, wala talagang araw na hindi tumutulo yung luha ko. Tapos dagdagan pa sa mga amo ko noon bagong dating ako dito na hindi talaga kami magkakaintindihan. Dahil sa English man, meron naman akong kaunting tagong English pero yung amo ko mahirap din mag-English. Buti na lang andyan si sign language, ayun, natutulungan talaga ako, makasundo kami dalawa kung ano man ang gusto niya iparating sa akin. Kaya sa mga nagbabalak dyan na mag-abroad, pag-isipan nyo na maraming beses. Dahil sa aside sa masakit sa dibdib, na iwanan mo ang iyong pamilya at mahirap din makipagsalamuha sa lingwahe nila. Sa klima nila dito, sobrang init at meron namang sobrang lamig na talagang pag unang-una mong patong sa kanilang bansa, talagang maninibago ka. At isa na rin doon ang pagkain. Talagang napakahirap mag-adjust about sa pagkain guys. Hindi kasi uso sa kanila dito ang almusal na may rice. Puro tinapay lang talaga sila dito kaya noong bago lang ako dito, lagi nilang ako nakakakita ng mga stars. Dahil sa sobrang gutom ko, at sobrang dami ng trabaho. Pero syempre, dahil may pangarap tayo, nakakaya ko. O ito pala, nagpunas na din pala ako ng sahig dyan para 100% ligtas ang mga bakterya. Bago nga pala magtapos ang video na ito, nais ko pala magpasalamat sa inyong walang sawang suporta. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong panonood. Tapos na tayo maglinis. Bye-bye! See you again sa ating sa susunod na video.